Balik trabaho na ang karamihan sa pagtatapos ng long weekend ngayong araw, kaya namang punong-puno ang ilang pasyalan dito sa Metro Manila. Kabilang na po dyan ang isang sikat na theme park sa Pasay, kung saan nakatutok ngayon live si Rafi Tima. Rafi! Sinasamantala ng Amel ng ating mga kababayan ng huling araw ng long weekend para mag-bonding kasama ang kanilang mga kamag-anak, ang kanilang mga kaibigan. At dahil tapos na nga ang Pasko, tila mas marami na ang piniling mamasyal kaysa magpunta sa mga mall. Taon-taon tuwing bakasyon ng Kapaskuhan, dito raw sa Rizal Park nagtutungo ang pamilya ni Lola Filipina Martin. Mahigit 25 na ang apo ni Lola Filipina, pero hindi raw siya nananawang dito sa Rizal Park mamasyal. Ano po itsura nito noon? Hindi po masyadong ganito. Medyo ano pa po. Dahil po mga anak ko, pinapasyal po namin dito yan. Opo. Di malaki na ho pagbabago ngayon. Opo. Pero noon ho, marami na talagang tao nagpupunta rito. Marami po. Dito po talaga pasyalan. Malaki na raw ipinagbago ng Rizal Park, pero hindi daw nawawala ang alindog nito. Kaya naman tinitiyak ng laging ipasyal ang mga kaanak dito. Ang anak na si Nanay Corazon Criensia, ipagpapatuloy umano ang nakaugaling tradisyon hanggat narito pa ang Rizal Park. Masaya po rito tsaka maraming laruan, magandang tanawin. Ayon sa National Parks Development Committee na siyang namamahala sa Rizal Park o kilala rin bilang Luneta Park, tuloy-tuloy pa umano ang kanilang ginagawang pagpapaganda sa parke. Simula pa lang daw ang improvement ng Children's Park sa tulong ng UP Fine Arts at ang muling pagbuhay sa Rizal Park Musical Dancing Fountain. Ang mga trabador na ito, bagamat bakasyon, tuloy ang paggawa sa bagong signage ng Rizal Park. Ayon sa isang photographer sa parke, tila sumisigla na ngang muli ang pangunahing parke ng bansa. Bagay na maganda umano para sa kanyang hanap buhay. Lalo na ito ngayon yung fountain na nabuhay muli. Medyo marami-rami na ang taong nagana. So maganda ang negosyo ngayon? Medyo maganda sa mga photographer. Para naman sa mga nais ng tahimik at magandang lugar para magmuni-muni lang, nariyan ang Manila Bay Breakwater kung saan makikita ang sikat na Manila Bay Sunset. Sa lapit ng dalawang lugar, marami sa mga nagtutungo rito ay maghapong namasyal muna sa Rizal Park. Pero pagsapit ng gabi, marami na ang dagsa sa Star City. Bagamat bukas ito buong taon, sa panahon ng Kapaskuhan talaga ito tinatangkilik ng ating mga kababayan. Marami kasi sa mga nagtutungo rito mga kabataan, kaya naman sakto sa Kapaskuhan. Ayon sa pamunuan ng Star City, bukod kasi sa kompleto sa rides para sa lahat ng pasyalang ito, regular silang nagdadagdag, nagpapaganda at nagpapalit ng mga rides para hindi manawa mga regular na namamasyal dito. Etong nakikita nyong ride ang isa sa pinakabagong attraction ngayon dito sa Star City, ang tinatawag nilang Tornado. Ilang mga bagong rides pa ang matatagpuan sa loob at labas itong Star City Complex, pero bukod syempre dito sa Star City, ilang kalapit na pasyalan pa ang matatagpuan malapit dito gaya ng CCP Complex kasama ng MOA. Kaya naman ang lugar na ito, Mel, paboritong one-stop pasyalan ika nga ng ating mga kababayan. Mel? Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Dinarayo po ang Baguio City dahil sa malamig na klima at magagandang tanawin. Pero di lang yan ang ipinagmamalaki ng Baguio, kundi ang kakaibang cowboy scene at country music, Igorot style. Nakatutok si Javi Severino. Sa buong Luzon, maaaring ang Baguio at ang Cordillera ang may pinakamaliit na impluensya ng mga Kastila. Ngunit may ibang malalim na kultura rito na dala ng mga Amerikanong nagtatag ng Baguio. Hindi ito pop o hip-hop. Pwede. Para lang kaming nasa Texas. Pero ibaloy ang wika. Igorot country music ang tawag dito. Halaw sa American country music, si Rio Carino, o mas kilala bilang Filemon, ay halos 20 taon ng professional singer. Kumusta, kumari? Pero simula raw nang mauso ang pirated CDs, malaki na ang naging epekto sa kabuhayan niya. Kaya para maunahan ng mga namimirata, si Filemon na mismo ang naglalako ng CDs niya. So, tuwing kailan kayo naglalako ng mga DVD at CD ninyo? Kung minsan, isang bisis, isang linggo, sir. Swerte na kung makaipon ng 1,000 piso sa maghapon si Filemon sa pagbebenta ng mga CD niya door to door. Provinsya
Tibiskaya at Bagamat tubong Amerika, ang mga awitin nila ngayon ay tungkol na sa mga sarili nilang damdamin at karanasan. Kaya masasabi nating sariling atin na ang Igorot Country. Mula sa Baguio, ako po si Howie Severino, nakatutok 24 oras. Bilang pagkondena sa binabalak na bagong coal plant sa Israel, ilang personalidad ang nagpabaon sa uling. Kabilang dyan ang modelong si Bar Rafaeli na dating nakarelasyon ni Leonardo DiCaprio. Bukod kay Rafaeli, naka-exhibit din ang mga litrato ng iba pang aktor habang nakabaon din sa mga uling. Nananawagan ang grupong Greenpeace na ibasura ang planong pagtatayo ng magiging ikatlong coal plant sa bansa. Mas mainam daw na pag-isipan na ng Israel ang paggamit ng renewable energy para hindi na dumagdag sa greenhouse gas emission. Isang Filipino-American na miyembro ng US Navy ang namatay sa Ninoy Aquino International Airport matapos umanong tumalon sa balkonahe. Bagong nato ng insidente, inaresto ang PhilAm dahil umano sa droga. Pero masalimuot po ang kaso dahil iginigiit ng PhilAm na sinet up lang daw siya ng mga autoridad. Nakatutok si Mark Salazar. Misteryoso ang pagkamatay ng isang PhilAm na US Navy na hindi muna natin papangalanan dala ng sensitibong kaso niya. Nagsimula ang kanyang kwento alas 7 kagabi sa Terminal 2 ng NAIA. Palipad daw sana patungong Los Angeles ang biktima nang sa may X-ray area, bigla raw itong umiksena. Binubuksan niya yung bag niya habang niresolve niya yung gamit niya. Sabi ko, nahihirapan, umuha ng ganito. Pagkalagay ko, biglang nagis na. Sabi niya, "Sir, bakit kayo ganyan? Bakit niyo kasi sinesena?" Ang maliit na paketing ito na pinaniniwala ang cocaine ang hinagis daw bigla ng biktima. Saka nag-iskandalo sa departure area. Sumisigaw ng set-up at nagdidemand na makausap niya ang US Embassy. Inaresto siya at dinala sa opisina ng Aviation Police. Doon na raw sinubok tawagan ng pulisya ang US Embassy. Habang nakaposas doon, kapansin-pansin sa kamera ang makapal na brown envelope na ito sa kanyang bulsa. Kaninang umaga nagpaalam lang daw itong iihi. Dito na nangyari ang misteryo sa balkonahe ng Aviation Police Office. Without apparent reason, pare, lumundag siya. Bigla siya lumundag. So, ang according to the guard, tumama yung ulo niya, una. So, makikita mo, it's siguro mga less than 10 picture taas ng balcony namin. Dinerecho na sa ospital. From here, dinerecho na sa ospital. Kinumpirma ng pulis na may malaking halaga ng perang nakuha sa biktima. Hindi naman malinaw kung ito ang brown envelope sa kanyang bulsa. May dala siyang pera, $25,000 US. Ito, nasa PDEA to kasi may nabalita kami na parang nawawala daw yung pera niya nasa PDEA, yung $25,000 US. Naabutan namin sa Investigation Division ng Pasay City Police ang taga-US Embassy na ayaw namang makipag-usap sa media. Hindi pa malinaw sa ngayon kung nasabihan na ang pamilya ng nasawing PhilAm tungkol sa sinapit nito. Patuloy ang investigasyon sa kasong ito. Mark Salazar, nakatutok 24 oras.